Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nakaranas na rin ang pagnipis ng kuryente sa Mindanao, kaya nagtaas ang yellow alert kanina bago bawiin pasado alas 3 ng hapon. Nagtaas din ang red alert sa Luzon at Visayas, kaya nagbabantay ang Energy Department maging sa mga ospital. Nakatutok si Maki Pulido. Habang mas umiinit ang panahon at mas tumataas ang demand, buong bansa na ang may banta ng brownout. Sa unang pagkakataon nitong tag-init, naka-yellow alert o manipis na rin ang reserbang kuryente sa Mindanao. May mga oras namang red at yellow alert pa rin sa Luzon at Visayas. Nahigitan na nga kahapon ng Luzon ang peak demand noong 2023. 12,550 megawatts ang peak demand noong 2023, kahapon 13,864 megawatts. Sa taas ng demand kahapon na, nasabayan pa ng pag-trip ng isang transmission line ng NGCP, kaya't nag-offline ng 4 na planta, biglang nagkulang ang supply sa Luzon. Tumaas yung konsumo natin, no? Na-breach natin yung highest peak for the year. And in fact, yung highest peak for the year recorded last week was even higher than the day before. Dahil dyan, posible pa rin ang yellow alert sa mga susunod na araw. Maliban sa may epekto rin daw kasi ang extreme heat sa power system, may mga planta pa rin offline sa gitna ng tumataas na demand at hindi rin maaasahang maitatawid ang sobrang kuryente mula sa Mindanao dahil mataas na rin ang demand doon. Nakikita naman natin na meron na may tatawid natin to. Again, ang yellow alert, hindi ibig sabihin nun na meron na tayong brownout. Pero maaaring tumaas ang singil sa kuryente. Ginagamit na rin ang mga plantang mahalang benta sa kuryente dahil gumagamit ng diesel o bunker fuel. Papatak din sa generation charge kung magpapatupad ng interruptible load program para hindi kaagaw sa kuryente ang malalaking customer tulad ng mga shopping mall. Mas mahal ang impact ng walang kuryente. Kasi even our production capacities ay apektado. Binabantayan ng Department of Energy ang mga vital installations tulad ng mga ospital. Tulad ng East Avenue Medical Center sa Quezon City, isa sa pinakamalaking ospital sa bansa na nasa 1,000 pasyente ang nakakonfine. Sa emergency room pa lang, nasa 300 pasyente ang ginagamot kada araw. Kaya mismo ospital tinitiyak daw na handa ang kanilang mga generator. Marami kaming mga critical patients na nakasalalay ang kanilang paggaling at ang kanilang buhay sa mga machines, sa mga life-saving machines na dependent din sa kuryente. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Pera na, nasunog pa. Kaya problemado hanggang ngayong araw ang isang nasunugan sa Taguig ng 300,000 pisong cash na inutang niya para pambili sana ng jeepney. Mapapalitan pa kaya ito sa bangko? Alamin sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa sumiklab na sunog kahapon, natupok din ang 300,000 pesos na cash na pera ni Mark Joseph na inutang sa tiyuhin para ipambili ng pampasadang jeepney. Kanina, naroon pa rin siya sa nasunog din ng bahay kahit pa nasa evacuation center na ang pamilya. Simula pa po kahapon, sir, hindi pa po ako nakatulog hanggang ngayon kasi nagsisingkin pa rin sa utak ko yung pera na ganong kalaki po na bigla na lang mawawala sa isang iglap na para sana pantulong sa pamilya ko. Pinasirko-sirko na raw niya ang utak sa kakaisip kung saan kukuha ng pamalit sa pera hanggang sa may makapagsabi sa kanya na baka tanggapin pa raw ito ng bangko. Meron po mga nagsasabi sa akin na pwede daw po ipalitan po ng bangko kasi aksidente naman po yung nangyari kasi wala naman pong may kagustuhan na masunog yung pera. Mapapalitan pa ba ang mga sira-sirang pera? Alinsunod sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Circular Number 829 Series of 2014, may 3 S o pamantayan ang BSP sa pagpapalit ng perang mutilated o napunit, nasira, nasunog, inanay o nginatngat ng hayop. Unang S, size. Kailangang may natirang 60% ng nasirang pera. Pangalawang S, signature. Kailangang may natirang alinmang parte ng pirma ng BSP Governor o Pangulo ng Pilipinas. At pangatlong S, security thread.
na kailangang kita sa pera. Ang dapat gawin sa napinsalang pera, Ito ay dapat dalhin sa pinakamalapit na otorisadong bangko at ang mga bangko ay dadalhin sa BSP upang masuri kung ito ay may halaga pa. kanina pumunta nga sa isang bangko malapit sa kanilang lugar si Mark Joseph para ipakita ang kanyang mga nasunog na pera. Pero di pa umano muna pinaiwan sa kanya ang mga nasunog na pera. May mga requirements pa raw kasi. Kukunin ko po muna yung requirements para rekta na lang po ako doon sa kanila. Ang sabi po ng manager, valid ID po tapos certificate na katunayan na nasunugan po kami. Ano sabi, may pag-asa ba daw? Wala pong sinabi kasi hindi rin po nila alam. Malay natin, awa ng Diyos, baka may pag-asa pa. BSP pa rin ang magdidesisyon kung dapat itong palitan. Positive lang, sana mapalitan pa para hindi na kami mahirapan kahit papano, mabawas-bawasan yung problema namin kahit nasunugan kami. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Patong-patong na paglabag ang nabisto sa isang milk tea shop na nagbebenta rin ng vape products malapit sa isang paaralan sa Parañaque. Nakatutok si Bernadette Reyes. Milk tea ang front pero bistadong nagbebenta ng vape ang tindahang ito sa Baclaran, Parañaque. Daan-daang kahon ng vape ang kinumpiska ng DTI Fair Trade Enforcement Bureau katuwang ang PNP Southern Police District Special Operation Unit. Posible ring sampahan ng may-ari na umunoy foreign nationals na mga paglabag sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulations Act. Unang-una, yung paggamit ng flavor descriptors that unduly appeal to minors. Nakita po natin yung mga examples, no? Cappuccino, grape, meron pa dyan yung mango, watermelon. Pangalawang violation nila, yung paggamit ng mga lanyards or yung mga accessories na nag-a-appeal din sa minors. Sa ilalim ng Republic Act 11900 o Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Product Regulations Act, bawal ang pagbebenta ng vape sa loob ng 100 meters mula sa paaralan. Pero ang pwestong ito, ilang hakbang lang ang layo mula sa Baclaran Elementary School. Ikalawang araw na ito ng pagpunta ng GMA Integrated News sa tindahan pero wala pa rin ang mga may-ari para makuhanan sana ng pahayag. Kahapon pa umano sila umalis pero nabigyan na ng notice of violation para makapagpaliwanag habang pinag-aaralan ng DTI kung ano ang mga posibleng kaso. Kung sa pagtingin po ng ating prosecutor ay may probable cause, magpa-file po siya ng formal na kaso. Ang tawag po namin dito formal charge na ito naman po ay isasampa niya sa adjudication division. Bukod sa paglabag sa vape law, wala ring business permit at DTI registration ng tindahan. Kaugnay naman ang ibinebenta nitong vape na Flava, nitong Marso pa ipinagbawal ng DTI ang pagbebenta nito habang iniimbestigahan. For repeated violations of the vape law and the IRR, in general, lahat ng gumagamit ng flavor descriptors, hindi lang isang particular brand. Naghahanap pa kami ng kontak para makuhanan ng pahayag ang kumpanya. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ilang ebidensya ang nakalap ng Bureau of Fire Protection para matukoy ang mitya ng sunog sa parking lot ng NAIA Terminal 3 nitong Lunes. Nakatutok si Joseph Morong. National Headquarters na ng Bureau of Fire Protection o BFP ang nangunguna sa investigasyon sa pagkasunog ng 19 na sasakyan sa NAIA Terminal 3 Parking Terminal nitong Lunes. Kanina, binusisi ng mga tauhan nito ang lugar ng sunog, kabilang sa inspeksyon ng mga natupok na sasakyan. Sa lawak ng sakop ng sunog dito sa parking terminal, itong bahaging ito ang tinututukan ngayon ng Bureau of Fire Protection kung saan posible nagsimula ang sunog. Ang mga sasakyan dito ang kinuna ng mga ebidensya at kinordon pa. Posible raw kasing dito nagsimula ang sunog bago ito kumalat sa mga katabing sasakyan dahil sa hangin, init ng panahon at tuyong damo. Ang mga ebidensyang makikita rito ang pag-aaralan ng BFP para masabi kung saan at ano ang pinagmula ng sunog. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIA, nakipag-ugnayan na sa kanila ang 10 sa 19 na may-ari ng mga nasunog na sasakyan. Ang iba nasa abroad pa. May siyam pa kaming inaantay kasi parang galing yata abroad itong may-ari. Nauna nang sinabi ng PSI sa kanilang liham sa MIA na sasagutin ang danyos ng mga biktima bagaman hindi raw ito katumbas ng pag-ako nila ng pagkakamali o kapabayaan. Patuloy pa kami nakipag-ugnayan sa PSI at naghihintay ng kanilang tugon. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.
Muling sumampa sa 48 degrees Celsius ang pinakamatinding damang init ngayong araw sa bansa na naitala sa Sangli Point sa Cavite. Mahigit 30 lugar pa ang nasa danger level ang damang init at posibleng madagdagan pa yan sa Mayo. Suspendido naman ang maraming face-to-face classes. At nakatutok si Mark Salazar. Sumampa sa 48 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Sangli Point, Cavite. Pinakamataas yan ngayong araw sa buong bansa. Mahigit 30 lugar din ang nakapagtala ng dangerous level of heat index. Ibig sabihin, malakumbulsyong pakiramdam na hindi na bumababa sa 42 degrees Celsius. Lalong-lalo na po sa kasagsagan ng init sa tanghali, no? Yung in between 12 to 3 or minsan up to 4 in the afternoon, as much as possible ay manatili na lamang po sa loob ng bahay. At dapat yung bahay well ventilated. Kapag danger level na po tayo, talagang mataas ang tsansa na mabilis tayong magiging mapagod, makakaranas tayo ng mga heat cramps, at yung may mga sensitive na health issue, mas malaki ang tsansa na makaranas ng heat stroke. Ang Pasay CDRRMO nakapagtala ng 43 degrees Celsius heat index kaninang 1:01 p.m. sa kanilang syudad. 44 degrees kaninang 1:30 p.m. naman sa Maynila. Pero ang Makati, DRRMO, nakapagtala ng sagad na init na 47.3 degrees at 2:05 p.m. Inaasahan talaga ng Pag-asa ang pataas pa na temperatura mula 43 to 45 degrees sa susunod na 2 araw. Pero may isasagad pa raw sa Mayo. So far, for the month of April, yung highest computed heat index value po natin ay umabot na ng 48 degrees Celsius. So we're still looking forward. Posible na baka makapagtala pa tayo ng mas mataas na antas ng temperatura. Kaya ang Manila City Hall, kinansila na muna ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas bukas hanggang Biyernes. Sa health center namang ito sa Quezon City, may 1 o 2 residente kada araw ang isinusugod dahil sa heat exhaustion. Ang heat exhaustion kasi is relatively yung mga symptoms po na nagpepresenta po ng panghihina, sobrang pagpapawis. In some cases po may mga pasyente kami na nagsasabi po na sobrang sakit ng ulo at pagkahilo. Subalit kasi ito yung mga early na presentasyon po na pwede maging dahilan po ng heat stroke. So, kailangan daw seryosohin ang banta ng dangerous level of heat index dahil pwedeng ikamatay ang heat stroke kung hindi man permanenteng damage ang idulot nito. Nire-recommenda po namin na pwede po sila pumunta sa mga malalamig na lugar, pwede sila magbasa po ng tuwalya at ibahagi po sa kanilang katawan, at maganda sana na damihan po yung inom ng tubig. Lalo na po sa matanda, sila po yung highest risk na mag-develop ng heat stroke. Karamihan din doon yung may mga comorbids tulad ng high blood o tulad ng may mga dating stroke, pwede po maaaring maulit yon. Inirekomenda rin na sumilong sa lilim ng mga puno para mapreskuhan. Totoo yan, sabi ng Philippine native tree enthusiast na si Alex Santos. Sa kanyang post mula sa El Nido, Palawan kanina, ipinakita niya kung paano pinalalamig ng puno ang temperatura. Ang halos 50 degrees sa beach sa ilalim ng araw ay mas malamig ng 8 degrees kapag sumilong sa puno. At ang 50 degrees sa gitna ng kalsada ay nagiging 34 degrees na lang pag silong sa kakahuyan sa roadside. Pero dahil bihira ang puno, halimbawa sa Santa Cruz, Maynila, pinakamabilis na pampapresko na itong swimming. Ang ilan naman kanya-kanyang paypay para maibsan ang init. May libreng pamatid-uhaw naman ng LGU ng Tampakan, South Cotabato na naglagay ng drinking stations sa ilang bahagi ng kanilang bayan. Kasama sa mga nilagyan nito ang ilang pasyalan at terminal ng bus at van. Pero kung kailan naman tumitindi ang init, saka pa nawalan ng kuryente sa Kasiguran, Aurora. Kaya sinuspindi na ang klase ngayong araw, lalo't kasama ang kanilang lugar sa mga nakararanas ng mahigit 40 degrees Celsius na heat index. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nagbabala ang palasyo kaugnay sa videong ginamitan ng pineking boses ng Pangulo para palabasing nagutos ito ng pagganti kaugnay sa West Philippine Sea kahit hindi naman. Deep fake umano ito ginamitan ng artificial intelligence.
Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ipinakita sa media ng Department of Information and Communications Technology ang videong naglalaman ng anilay pekeng boses ni Pangulong Marcos. We must not allow the other nation to abuse our rights and sovereignty within our territory. Kabilang din sa binanggit ng pekeng boses ang senaryo ng pagsalakay ng China sa teritoryo ng Pilipinas at ang umano'y utos na gumanti sa China kung kinakailangan para matigil ang pambubuli. Pagdidiin ng DICT, hindi si Pangulong Marcos ang nagsasalita. Anito, posibleng gumamit ng artificial intelligence para makopya ang boses ng Pangulo. In this administration, this is the first time that the voice of the president was copied to make a policy statement. In the past kasi, the voice of the president and other past presidents were used for jokes. We immediately asked YouTube to take it down and they did. Tinawag naman itong deep fake video ng palasyo. Ginamit lang yung boses ng Pangulo at ginawa siya ng script para ilapat doon sa video na mukhang siya mismo ang nagsasalita. Nililinaw lang po ng PCO na hindi po ito totoo. We appeal to the public to be more discerning and vigilant pagdating sa mga balita. Pero may mga kopya pa umano ng video na patuloy na sinishare ng iba. Makikipag-ugnayan daw ang DICT sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation para matukoy ang may pakana nito. An account would definitely have some sort of authentication mechanism, like a mobile phone and a email address. Sinabi ito ni D sa media forum kaugnay sa fake news sa social media na dinaluhan din ni na COMELEC Chairman George Garcia at National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Punto ni Malaya, maaring nagagamit ang ganito para guluhin ang usapin sa West Philippine Sea, tulad daw sa ginawa sa usapin ng umano'y gentleman's agreement ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pinagsabong yung Pilipino. No, pinagsabong tayo lahat eh. So ngayon nagtuturoan na sino yung ganito, sino yung ganyan. So then we saw there was a foreign hand, no, that was manipulating. So it's some form of information manipulation. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa patuloy na tiwala sa kanya bilang Education Secretary. Kasunod yan ng pahayag ng Pangulo na mananatiling DepEd Secretary ang bise. Sa kabila yan ng ilang panawagang magbitiw ang bise sa gabinete sa gitna ng iringan nila ni First Lady Liza Araneta Marcos. Bukod sa kumpulan ng mga Chinese militia vessel, may mga patay na coral din na dinatnan ang BIFAR sa pinakahuli nitong refueling mission sa West Philippine Sea. Kulang na rin umano ang mga payaw na inilatag nito noon. At nakatutok si Chino Gaston. Mga nagkukumpulang Chinese fishing militia vessel ang dinatnan ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na naghatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda dito sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank na sinasabing mayaman sa langis at natural gas. Sabi ng mga Pilipino, lagi namang andyan ang mga Chinese fishing vessel pero di naman daw nakikialam sa kanila. Di rin daw nila nakikitang nangingisda ang mga ito. Kasama kami nang lapitan ng BIFAR ang mga Chinese vessel. Malapitan, ganito ang itsura ng mga Chinese fishing militia. Nagkukumpulan, di naman nangingisda at higit sa lahat, hindi na umaalis sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ay, nung dati mo talagang mas marami. Okay. Sa ngayon kasi wala na. Sa pangalawang araw ng refueling mission, dumating ang China Coast Guard Vessel 4202 na ayon sa BIFAR galing sa Ayungin Shoal. Isa ito sa laging kasama sa mga pagharang o pagbuntot sa Philippine Coast Guard at AFP resupply vessels. At sa araw na ito, nagbaba ito ng 2 rubber boat at inikutan ang BIFAR vessel. Magkakataong lumalapit ang mga ito sa Chinese militia vessel. Sa misyon ng BIFAR at PCG, 22 malalaking bangka ang nabigyan ng libreng krudo. Habang nagre-refuel ang mga bangka,
Isinama kami ng BFAR sa kanilang pag-inspeksyon sa kalapit na Rosul Reef. Dito tumambad ang malawak na bahagi ng bahura na patay at namumuti na. Ang ilang patay na coral formations tila natambakan ng buhangin. Kita rin sa underwater video na iba ang kulay at uri ng umano'y tinambak na durog na corals mula sa coral ng bahura. Sa kabila nito, may mga palatandaang bumabawi naman ng kalikasan. May clownfish na namataan sa kanyang sea anemone at mga maliliit na isdang bumalik sa patay na corals. Sa mga ganong part po, I think po kailangan natin ng further verification pa po sa mga ganong pong bagay. Ayon sa mga mangingisda, sa 10 payaw o fish aggregator device na inilagay sa Recto Bank noong April 4, 6 na lang ang natitira. Hindi raw malaman kung pinutol ang lubid nito ng sadya. Sa 10 na nilaglago namin, 6 na lang po yung natira. Kaya nag-uri rin kami kasi mayroong mga barko ng doon, yung parang long line tawag. Sabi ko, Maaring sinabitan yon. siguro po, yun talaga kasi hindi naman basta-basta mapuputol yung payo sir kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Those reports are still subject for verification, sir. But other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Ano nga ba ang mga payaw na ito? At bakit sila importante sa mga mangingisda? Nilaba yung rubber boat ng BFAR at pupunta tayo dito sa tinatawag na fish aggregator device o payaw kung tawagin ng mga mangingisda, no? Para makita kung ano bang magandang epekto talaga nito sa mga mangingisda na nagpupunta rito para kumuha ng yamang dagat. May mga nakataling dahon ng nyog sa dulo ng lubid ng payaw kung saan doon nagtitipon-tipon ang mga maliliit na isda na magdadala naman ng mas malalaking isda na kakain sa kanila. At hindi lang isda ang nagpupunta sa mga payaw, kundi pati mga dolphin na nakita naming paikot-ikot sa bahaging ito ng dagat. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Ipinagbawal ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagpapadala ng mga Pinoy seafarers sakay ng passenger at cruise ships na maglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Kasunod po yan ang pagdagdag sa Red Sea at Gulf of Aden sa listahan ng high-risk areas at warlike zones ng International Transport Workers Federation at International Bargaining Forum. Bumuo rin ng mas mahigpit na protokol ang DMW at Philippine Maritime Industry Tripartite Council para sa mga Pinoy seafarer. Kabilang dyan ang pagpirma ng licensed manning agencies ng affirmation letter na ginagarantiya na hindi dadaan sa Red Sea o Gulf of Aden ang mga seafarer. Pinag-aaralan na po ng PNP Chief ang rekomendasyong bawiin ang lisensya para makapagmay-ari ng baril si Pastor Apollo Kibuloy. At nakatutok si June Veneracion. Sa record ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO, 19 na iba't ibang klase ng baril ang nakarehistro kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero dahil sa mga kinakaharap niyang kaso, nanganganib na matanggalan ng pribilehiyong makapagmay-ari ng baril ang pugating leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pinag-aaralan na ng legal team ni PNP Chief Romel Francisco Marbil ang rekomendasyon ng FEO na kanselahin ang license to own and possess firearms ni Kibuloy at isa pa niyang kapwa-akusado. Hopefully po within the week po ay lalabas na po yung approved na resolution po for the revocation and cancellation of the LTAP and registration of firearms of Pastor Kibuloy and Miss Ingrid Canada. Nakasaad sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na pwedeng tanggalan ng LTAP ang isang gun owner kung meron siyang kinakaharap na kaso na ang parusa ay mahigit 2 taon. Mga kasong child and sexual abuse at qualified human trafficking ang kinakaharap nila. Alam po natin yung isinampa pong kaso laban po sa mga akusado carries ay lifetime imprisonment o capital offense. So dito po siya magfo-fall. Kapag inaprubahan ni PNP Chief Marbil ang rekomendasyon ng FEO, bibigyan ng 6 na buwan ang kampo nila Kibuloy para isuko ang kanilang mga baril. Maituturing na raw kasing loose firearms sa mga ito. Pero hindi lang si Kibuloy at kanyang kasama ang pwedeng mabawian ng LTAP. Sabi ng PNP, sakop din ito ang mga iba pang gun owners na merong kaso na lampas 2 taon ng parusa. Ang kailangan lang daw ay merong magreklamo at aaksyonan ito ng PNP.
Sinubukan naming tawagan at nag-text din kami sa mga numero ng mga abogado ni Kibuloy para sa kanilang reaksyon. Pero hinihintay pa namin ang kanilang sagot. Sa ngayon, patuloy pa rin ang manhunt operation ng PNP. Base po sa ating coordination sa BID ay wala pa naman pong indication na nakalabas na po ng bansa si Pastor Kibuloy at yung iba pa pong akusado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kahanga-hangang katapatan ang ipinamalas ng dalawang porter sa NAIA. Una riyan, ang 35 taong gulang na si Erwin Romel Dayana, na 14 na taon ng porter sa Paliparan. Habang nagliligpit daw siya ng mga ginamit na pushcart sa Bay 5 at 6 ng arrival curbside, napulot niya ang itim na wallet na may lamang $7,000 o nasa 400,000 piso. Ang wallet, walang pag-aatubiling dinala ni Erwin sa Lost and Found section ng Terminal 3, kung saan din ito nakuha ng Amerikanong may-ari. Bago nito, mahigit ₱250,000 rin ang buong pusong isinauli ng isa pang porter na si Victor Perez. Dahil sa kanilang katapatan, paparangalan sila ng Manila International Airport Authority. Thumbs up kami sa inyo, Erwin at Victor. Dahil taon-taon ang problema sa supply ng kuryente, gusto na itong paimbestigahan ng Senado at Kamara. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Mahalaga ang kuryente sa negosyong kainan ni Josephine Garcia. Kaya nababahala siya tuwing may red o yellow alert kapag numipis ang supply ng kuryente. Taas na ng taas ang bill namin, tapos mawawalan pa ng kuryente. Meron akong hanap buhay, masisira yung mga paninda ko. Ang Makabayan Block maghahain ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara kung bakit paulit-ulit na lang ang problemang ito sa supply ng kuryente kada taon. Parang taon-taon na kasi nangyayari yan. And yet kapag may mga ganitong panahon, nagtataas sila, no? Nagiging dahilan ito para tumaas ang presyo ng kuryente. Sa Senado, may katulad na resolusyong ihahain si Senador Win Gatchalian. Dapat din anyang imbestigahan ng Energy Department ang pagbagsak ng mga planta at ang dapat na reserbang kuryente na kinontrata ng National Grid Corporation of the Philippines. Gusto ring pagpaliwanagin ni Senador Chis Escudero ang DOE, Energy Regulatory Commission at mga generation companies kaugnay niyan at parusahan ng mga ito kung di katanggap-tanggap ang dahilan. Isinusulong naman ni Senator J.V. Ejercito na bili ng pamahalaan ng share sa National Grid Corporation na hawak ngayon ng State Grid Corporation ng China. With this West Philippine Sea issue conflict, we cannot entrust our National Grid Corporation to be controlled and managed by the State Grid Corporation of China. One flick of a switch, baka ma-paralyze po ang buong Pilipinas. So that has to be looked into. Pinare-review rin ni Ejercito ang EPIRA Law. Bukas din siya sa paggamit ng nuclear energy dahil mura umano. Pero we have to make sure that safety standards, priority is core safety. ligtas naman, sabi ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. At posible raw hindi na maranasan ang red at yellow alerts kung sakali dahil hindi raw ito nakadepende sa panahon. Walang sudden breakout. There have been only 2 accidents of note. The Chernobyl, which was done because it was an experiment, illegal experiment, and then Fukushima. Binaha yung cooling system ng tsunami. How will you prevent the Fukushima? You put your cooling systems at a higher elevation. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Hindi pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang itaas ang multa sa illegal parking. Mula sa ₱1,000, pinanukala sa Joint Traffic and Circular No. 1 ng Metro Manila Council na gawing 4,000 ang multa sa illegal parking. Naintindihan naman ng Pangulo ang intensyon ng panukala, pero mas prioridad daw ang disiplina kesa parusa. Sa pamamagitan nito, mas makakalikha rin daw ng pangmatagalang mga solusyon sa problema sa trapiko dito sa bansa. Hands-on ang Kapuso Royal couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa naging 5th birthday celebration ng kanilang bunso. Sakto nga raw ang family time na ito bago magbalik trabaho ang Dongyan para sa kanilang pelikula. Makichika kay Lars Santiago.
Kuya 6 is now 5. Nitong April 16, walang tinanggap na trabaho ang Kapuso Primetime King na si Dingdong Dantes dahil birthday ng bunso nila ni Marian Rivera na si Sixto. Mabuti, simple lang. Nakasama niya yung kanyang mga kaklase at yung pamilya. Dahil 5 years old na siya, napakabilis ng panahon. Kaya talagang, we really have to spend more quality time kasama ng ating mga anak, di ba? Dahil minsan lang talaga sila bata, kailangan sulitin talaga natin yan. Samantala, pagkatapos manalo ni Dingdong ng Best Actor sa Manila International Film Festival, isang bagong parangal na naman ang tatanggapin nila ni Marian na bida sa takilya mula sa FAMAS. Salamat sa FAMAS sa pagkilalang ito. Lahat naman ito, lahat ng mga nangyayari, lalo na dun sa pelikulang Rewind, lahat yun ay bigay ni Lods. Magbabalik din ang Dongyan sa kani-kanilang pelikula. Si Dingdong nagsimula ng mag-shooting para sa pelikulang Love After Love na hindi pa ibinunyag ang magiging storyline. Masaya naman si Dong para kay Yan dahil maganda raw ang tema ng pelikulang sisimulan ng kanyang misis, ang Balota para sa Cinemalaya. Excited na excited siya dito sa pelikulang ito dahil nandun na rin siya sa punto ng kanyang buhay na gusto rin niyang gumawa ng mga edgy, mga challenging at makabuluhang mga proyekto. Mga kapuso, Sa Biyernes, pangungunahan din ni Maria ng book launch ng children's book na si Gren, ang kaibigan kong alien sa Philippine Book Festival. Kasama niya ang co-stars sa GMA Prime series na may guardian alien na sina Gabby Concepcion at Rafael Landicho. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. and that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.